Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang sabi nila, para masarap magluto ay kailangang maayos ang lahat sa kusina, malinis ang lababo, maayos ang daloy ng tubig at walang bara sa grease trap. Kasi kapag may bara, may masamang maaamoy at minsan ay hindi lang sa tubo nagkakabara, pati sa buhay, sa konsensya at sa puso. Ikaw kabarangay, naranasan mo na ba ang ganitong klase ng mga pagsubok? Ano ang karanasan mo sa kusina ang hindi mo makakalimutan? Dear Papa Dudut, magandang tanghali po sa inyo at sa mga kabarangay natin. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rowena. Isa po ako sa mga libu-libong nakikinig sa programa ninyo sa araw-araw. Matagal ko na pong gustong sumulat pero ngayon lang talaga ako nagkaroon ng lakas ng loob. Kasi Papa Dudut, wala na akong ibang mapagsabihan. Ang puso ko'y parang punong-puno na. At baka sa pagsulat ko dito kahit papaano'y gumaan ang bigat ng dinadala ko. Gusto ko lang pong ibahagi ang kwento ng buhay ko, isang kwentong nagsimula sa isang pangarap. Isang simpleng pangarap na para sa iba'y ordinaryo lamang. Pero para sa amin parang napakahirap abutin. Ako po ay isang simpleng may bahay at asawa ng isang OFW na nagtatrabaho sa Middle East. Matagal na pong nagtitiis. Malayo sa pamilya ang asawa kong si Julius. Nagtatrabaho siya sa ilalim ng araw at alikabok para lamang maitaguyod ang buhay namin. Engineer po siya doon at tuwing 2 taon lamang po siya umuwi ng Pilipinas. Pero nang tumama ang pandemic, lalong humaba ang aming pagkakahiwalay. Umabot ang halos 3 taon bago ko siya muling nakita at nayakap. Buti na lamang at may video call na. Kahit papaano'y nakabawas yon ng lungkot. Araw-araw kaming nag-uusap at pinag-uusapan namin ang mga plano sa buhay, ang pagbili ng bahay, ang pagkakaroon ng anak at ang pagtanda namin ng magkasama. At sa awa ng Diyos, kahit maraming nawala ng trabaho noong pandemic ay nanatili ang trabaho ni Julius. Sinugal niya ang kaligtasan niya para lamang magpatuloy sa pagkayod sa buhay. Kaya nang makauwi siya noong June ng 2021, parang bumalik ang sigla ko. Mas naging espesyal ang kanyang pag-uwi dahil may naipundar na kaming munting apartment. Hindi man ito magarbo, pero tahimik ang paligid. Maliwalas ang sala at may maliit na kusina kung saan ay nangarap akong matutong mag-bake. Pero dahil sa protocols noon ay hindi ko kaagad nakasama si Julius. Kailangan pa rin niyang mag-quarantine. Ilang araw lang yon pero pakiramdam ko'y taong muli ang binilang ko. Sa unang araw na muli ko siyang nayakap ay hindi ko na siya binitawan pa. Para kung batang ayaw ng pakawalan ng laruan niya. Sa bagong bahay namin, sabay naming tinupad ang mga pangarap namin. Doon ko naramdaman na eto na siguro ang simula ng tunay naming buhay. Sobrang pasalamat ko, Papa Dudut, na si Julius ang naging asawa ko. Masipag siya at responsable. Damang-dama ko ang pagmamahal sa mga kilos niya. At tuwing nasa Pilipinas siya, talaga pong naglilib ako sa trabaho ko para lamang makasama siya at syempre para subukan ulit. Baka sakaling mabuo na ang matagal na naming hinihintay na anak. At sana'y makapag-bake rin ako ng cookies para sa magiging anak naming 2, Papa Dudut. Ba't parang natahimik ka, mahal? Naninibago lang, mahal. Naku, iniisip ko palang nalilipad ka pabalik sa trabaho mo, mahal. Namimiss na agad kita. Nalulungkot na ako agad. Ikaw lang bang nalulungkot? Ako rin kaya, mahal.
Sana dito na lang ako sa Pinas pero paano? Ang hirap dito. Ang sahod, naku po. Baka hanggang ngayon, kung hindi man nangungupahan, baka nakikitira pa rin tayo kina mama. Mas maganda pa rin kapag mag-aasawa ka, nakahiwalay, nakabukod talaga. Tulad ngayon, nasosolo kita. Mahal, naku, hindi ako makahinga sa ginagawa mo. Sana makabuo na talaga tayo, mahal. Sana nga talaga. Gusto ko na rin magkaanak tayo eh. Lahat ng gamot, mga payo ng doktor, ginagawa ko naman. Bakit pa kasi sa dami ng lalaki sa mundo? Ako pa yung may maliit na sperm count. Sana yung hindi kaya bumuhay ng bata, sila na lang yung hindi magkaanak. Pero mukhang baliktad pa. Mahal, magkakaanak din tayo. Di ba nga, araw-gabi tayo? Makakabuo rin tayo. Makaka-jackpot din tayo. Sana nga bullseye na. Para pagka-uwi ko dito, may bata na naglalaro sa bahay. May ingay na. Ang saya siguro nun, no? Siyempre naman. Walang kasing sayang mabiyayaan tayo ng anak. Babae man o lalaki, kahit ano. Blessing ang magkaroon tayo ng anak. Kapag lalaki, Julius ang magiging pangalan niya. Junior mo talaga? Siyempre naman. Paano kung babae? Di Julia. Ano? Maganda naman ang pangalang Julia. Pero biro lang. Gusto ko, Rowena. Para patas tayo. Para gagawa pa tayo ng isa pang lalaki. Julius at Rowena ang pangalan nila. Tapos kapag may dumagdag pa, doon na tayo mag-isip ng ibang pangalan. Siguro maganda kung Jolina, pero pwede ring Rolius. Ikaw talaga? May pangalan bang ganun? Meron. Ang magiging pangatlong anak natin. Ayaw mo nun, Unique? Pwede naman. Hiling ko lang, mahal, na kahit isa lang, ibigay na sa atin. Kaya to. Kapag ibigay ng Diyos sa magiging anak natin, aalagaan talaga natin. Mamahalin. Ibigay ang pangangailangan niya. Susuportahan sa gusto niya. Kailangan mo siyang i-guide ng mabuti kasi ikaw nandito. Siyempre, i-guide ko rin siya online. Magiging tatay pa rin ako kahit nasa abroad ako. Gusto kong lumaki siya ng matalino at may malawak na pangunawa sa mundo. Kahit ano ibigay sa atin, lalaki, babae, bakla o tomboy, wala akong pakialam doon. Anak natin siya, kaya mamahalin natin siya. Alam mo, tama ka dyan. Kahit ano pa siya, mamahalin natin dahil anak natin siya. At kung ano ang gusto niya sa buhay, basta nasa mabuting landas, suportahan natin. Ganun naman talaga eh. Kasi diba, may mga bagay din tayong gusto noon pero ayaw na magulang natin. Pero alam kong para din naman sa atin yun. Tama ka talaga, mahal. Mahal na mahal kita, mahal. Mahal na mahal din kita, mahal. Papa Dudut, buo ang tiwala naman na makabuo kami ng anak. Akala ko noon, Papa Dudut, ay doon ko na matutupad ang matagal kong inaasam. Ang maging isang ina. Pero hindi pala ganon kadali yun. Mahirap ang sitwasyon dahil sa sperm count ni Julius. Pero kahit ganoon ay hindi kami nawalan ng pag-asa. Lahat ng natural na paraan ay sinubukan na namin. Vitamins, healthy lifestyle, tamang timing, dasal, gabi-gabi. Pero sa tuwing aalis siya pabalik ng abroad ay may bahagi sa akin na unti-unting nawawala ng pag-asa. May sarili na kaming bahay at mas lalo akong nangarap dahil tama si Julius na kailangan namin ng ibang ingay sa bahay na dapat may kasama ako. Sa loob ng 6 na buwan mula nang umalis muli si Julius, ako na lang mag-isa sa apartment. Tahimik at sobrang tahimik. Habang lumilipas sa mga araw, Papa Dudut, mas lalong sumisikip ang dibdib ko sa tuwing dinadatnan ako. Sa bawat buwang lumilipas na walang pagbubuntis, pakiramdam ko ay parang may kulang sa pagkatao ko bilang isang babae. Hanggang isang araw sa sobrang pag-iisip ko, gusto ko na lang sanang ilubog ang sarili ko sa gawain. Sinubukan kong mag-bake ng cookies. Saka naglinis ako ng naglinis ng bahay, kusina, banyo, lahat. Doon ko napansin ang lababo. Hindi na maayos ang agos ng tubig. Mabaho at parang may bumabara. Naghanap ako ng isang tagalinis ng grease trap online. Akala ko'y simpleng bagay lang. Isang teknikal na problema lang sa bahay. Pero hindi ko alam, Papa Dudut, na yon palang simpleng problema sa lababo
ang magiging simula ng pinakamasalimuot na yugto ng buhay ko. Dumating ang lalaking tagalinis, magaspang ang mga palad pero may kumpiyansang hindi ko maipaliwanag. May kayabangan ng kilos, hindi siya yung tipong kagigiliwan ng magulang mo. Pero yung tipong kaya kang paikutin sa isang sulyap lang. Earl ang pangalan niya. Hindi ko alam kung dahil ba matagal akong hindi nakakaramdam ng presensya ng lalaki o dahil ba sa katahimikan ng bahay namin. Pero nang araw na yon, Papa Dudut, ay may nangyaring pagbabago. Wait lang po. Magandang hapon po, ma'am. Pasensya na, medyo natagalan ako. Meron pa kasing nauna. Okay lang po, pumasok na po kayo, sir. Nako, nakakahiya naman po. Earl na lang po itawag niyo sa akin, ma'am. Kagabi pa kasi bumara yan. Mabuti nahanap niyo ako sa social media. Naghanap talaga ako. Ikaw ang unang nag-reply. Sana maayos mo. Nako, ma'am. Hindi talaga kayo nagkamali na ako nakuha nyo. Alam po ninyo, ma'am, marami akong kayang gawin. Yang aircon nyo, pwede ko rin linisin yan para masarap ang buga, mas malamig. Tipong kailangan nyo ng kayakap sa lamig. Matagal na ako naglilinis ng grease trap, kaya mamaya nito, di nababara to. Okay, salamat po. Nagtatrabaho kasi ako sa isang restaurant, ma'am. Kaya alam na alam ko paano linisin to. Tsaka nag-training din talaga ako. Okay pala. Aba, syempre. Kailangan talagang pag-aralan to kasi ako, gusto ko talaga masiguro na tamang ginagawa ko. Hindi pwedeng mali. Hindi pwedeng masayang ang binabayad na nagpapalinis sa akin. Hindi po ba? Tama naman. Bubuksan ko na tong baba ng lababo, ma'am, para masimulan ko nang makita kung gaano kabara ang grease trap. Sabi niyo sa chat na umaapaw, mabaho ang amoy? Oo, barado na talaga. Tama po ba 600 yung singil? Tama po, pero kapag may mga gumagalaw na. Anong gumagalaw? Mga uod po, ma'am. Naku, kadiri naman, ayoko makita. Dyan lang kayo, ma'am. Hindi ko ipapakita sa inyo. Nakahanda naman tong paglalagyan ko. Naku, may mga uod nga, ma'am. Talaga ba? Madami. So magkano ang ibabayad ko? 800 po. Kayang-kaya nyo naman bayaran, ma'am. Mayaman naman kayo. Ganda nga ng bahay nyo eh. Sige, ayusin nyo na. Nako, mali yung nag-install ng grease trap nyo, ma'am. Dapat nakapatong itong pansala ng mga tira-tirang kanin. Ganun ba? Opo, pero maayos ko to mamaya. Aayusin ko po, Ma'am Rowena. O sige, para makapaghugas at makapagluto ako ng maayos. Madali lang naman to. Sa restaurant nga, sobrang lalaki ng mga grease trap na nililinis ko. Alam nyo, ma'am, kapag nagtatrabaho ko sa isang restaurant, kasama na talaga doon ang paglilinis ng grease trap. Chinecheck yan. Bawal barado kaya dapat buksan, kalkalin ang loob. Para maganda ang daloy ng tubig mula sa gripo. Hindi babara. Kaya dapat araw-arawin. Masipag ka pala. Kailangan po yan. Habang bata, dapat buhos ang lakas. Alam nyo, ma'am, bata pa lang ako. Banat na ako sa trabaho. Nag-construction din ako hanggang ngayon. Sideline para kumita ng pera. Sanay ako sa kahit anong trabaho. Kaya kita nyo naman sa katawan ko. Libre gym ang trabaho ko. Lilinisan ko lang to. Pwede po sa CR ko linisan to? Sige. Handa po ako. May dala akong sabon para malinis ko talaga. Magbabayad na lang po kayo mamaya. Salamat, Earl. Salamat din po sa inyo, ma'am. Teka, kayo lang ba nakatira dito? Mukhang walang ibang tao. Oo, nasa abroad kasi ang asawa ko. Anak nyo, ma'am, nasa school? Hindi pa kasi kami binibiyayaan ng asawa ko. Sana pag uwi niya makabuo. Kaya pala mukha pa rin kayong dalaga, ma'am. Kasi hindi pa kayo nagkakaanak. Pero sana magkaanak din kayo ng asawa nyo. Sana nga. Salamat. Walang anuman po. Sorry, ma'am, Hayaan nyo akong sabihin to sa inyo. Unang kita ko po kasi sa inyo kanina. Para po kayong anghel. Ang ganda nyo po. Swerte ng asawa nyo sa inyo. Naku, ako ang maswerte sa asawa ko. Mga padudod,
Bukod sa unang tingin ko pa lamang kay Earl, alam ko nang hindi siya ordinaryong lalaki. May tikas at lakas ang kanyang presensya na mahirap ipagkaila. May itsura siya at ang hatak niya ay parang hindi madaling iwasan. May datingan siya, malakas at mapanganib. Kita sa mga mata niya na parang may something at kakaiba ang titig niya sa akin. Kaya ang awkward sa feeling habang nililinis niya ang grease trap. Aaminin ko na ang lakas ng kanyang appeal. Matapos niyang ayusin ang sira, akala ko ay tapos na rin ang koneksyon namin. Ngunit mali ako. Ilang araw pa lang ang lumipas ay nakatanggap na ako ng message mula sa kanya. Sa una ay kumustahan lang dahil siguro'y wala rin akong ginagawa sa bahay kaya nire-replyan ko. From kumusta ang lababo to personal things ang pinag-uusapan namin. Naging madalas sa mga exchange messages namin, Papa Dudut. Lumikha ito ng kakaibang sigla sa araw ko. Sa bawat bahas ng cellphone ko ay parang napupuno ang bakanteng bahagi ng puso kong may uhaw sa pansin. Hindi ko alam kung saan nagsimulang maging mali ang lahat. Siguro'y noong mas hinahanap ko ang kanyang mga message sa akin kaysa sa tawag ni Julius. Siguro noong mas inabangan ko ang mga notification mula sa kanya kaysa sa update sa remittance. Hanggang sa hindi na lang kami nagkukumustahan, may mga pagkakataong nagyayaya siyang bisitahin ako sa bahay. Sa simula ay tumatanggi ako, Papa Dudut. Pero dumating din ang araw na napagod na akong tumanggi. Isang araw ay pumunta siya sa bahay hindi para maglinis ng grease trap, kundi para maging isang bisita lang. At mula roon ay parang tuluyan ng may nabasag sa akin. Isang selyo na matagal ko ng pilit na pinoprotektahan. Unti-unti akong pinasok ng tukso. At doon na nagsimula ang kasalanang hindi ko na naiwasan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nagsimula ang kwento ko sa isang pangarap. Pero nauwi sa pagkakamaling hindi ko na maibabalik kailanman. Gaya ng marami, ang pangarap lang namin ay simple. Magkaroon ng sariling bahay at mabuo ang isang masayang pamilya. Kaya nang makabili kami ng apartment, akala ko'y simula na yon ng mas masaya naming bukas. Pero hindi pala sapat ang bahay para matawag na isang tahanan. Dumating ang katahimikan habang wala si Julius, unti-unting lumamig ang mga gabi. Ang mga dingding na sana'y pupuno ng halakhak ng aming anak ay nanatiling tahimik. Doon ko unang naramdaman ng lungkot na hindi ko maipaliwanag, isang uri ng pangungulila na hindi kayang sagutin ng video call o pera mula sa remittance. Doon pumasok sa buhay ko itong si Earl. Hindi lang siya basta tagalinis ng tubo. Sa kanyang mga tingin at kilos may hatak siyang mahirap na iwasan. Pawisan pero hindi dugyot. May angas pero hindi bastos. Mas lalo siyang naging kaakit-akit habang tinititigan ko siya. Kahit na may pawis siya ay mabango ang kanyang amoy. At sa isang babaeng katulad kong nauuhaw sa atensyon at haplos ay naging mahirap na huwag pansinin ng kakaibang karisma niya. Hindi ko na napigilan ng sarili ko, ang dating pangarap kong tahanan ay naging pugad ng kasalanan. Ginawa naming motel ang bahay na sana'y magiging pugad ng munting pamilya. At bawat gabi ng paglimos ko ng oras mula kay Earl, alam kong may binibitawan akong pangarap. Pero sa mga sandaling yon ay pinili kong ipikit ang mga mata ko, Papa Dudut. Pinili kong kalimutan ang asawa kong nagsusumikap sa ilalim ng araw habang ako'y nilalamon ng init dito sa sariling bahay namin. Habang wala ang asawa ko'y inaangkin naman ang katawan ko ni Earl. Sa kanyang mga bisig ako nagpakulong. Sa kanyang yakap at init ay pinili kong
magkaroon ng kasalanan at magtaksil, Papa Dudut. Ayos ka lang ba? Siguro. Ilang beses na natin ginagawa to, ganyan ka pa rin. Mukhang hindi sanay. Alam mo naman ang dahilan. Rowena naman, nabibigay ko naman ang gusto mo. Hindi pwedeng mabuntis ako. Maingat ako. Alam ko na hindi ka pwedeng mabuntis kasi wala dito ang asawa mo. Lagot ka kapag nangyari yun. Nandito ako para pasayahin ka, hindi para maging problema mo. Masaya ka naman sa akin, di ba? Oo, masaya akong kasama kita at napapaligaya mo ko, Earl. Yun naman pala eh. Ginagalingan ko nga para mas lalo kang matuwa sa experience mo sa akin. Tsaka alam mo naman, bata pa ako. Malakas. Halatang bata. Kapag wala kang client, dito agad ang punta mo. Aba syempre naman. Parang grease trap lang yan. Kailangan araw-araw chinecheck para malinis. Walang bara kapag ginagamit ang gripo. Diretso ang tubig. Hindi ba? Speaking of grease trap, baka need mo nang i-check. Mamaya, check ko yan. Pero sa ngayon, yayakapin muna kita hanggang sa magsawa ako sa'yo. Earl, seryoso ko. Sa susunod, kailangan na nating gumamit ng proteksyon. Baka magkamali ka, baka makabuo tayo. Oo na, huwag ka na mag-alala. Para sa ikapapanatag ng loob mo, gagamit na ako. Salamat. Ayoko mag-alala ka. Alam mo, Rowena, natanong ko na to sa'yo dati pero alam ko naman ang sagot. Nandito lang ako hindi para ibigin mo, kundi gamitin. Pero hindi ako nagrereklamo. Wala naman tayong commitment sa isa't isa, kaya gagawin ko yung gusto mo. Kakayanin ko para wala tayong problema. Yun nga lang kapag dumating ang asawa mo, 1 buwan kitang hindi mayayakap. Mamimiss kita. Kapag bumalik na siya sa abroad, magagawa rin naman ulit natin yung ganito. Kung single ka lang, ikaw talagang gusto ko makasama forever. Ewan ko sa'yo. Matapos mo makuha ang katawan ko, ganyan ka na? Sira ka talaga. Kapag ganyan, ipapakilala mo ko sa parents mo at kamag-anak. Siyempre naman. Pero dahil may asawa ko, sinisikreto mo pa rin sa akin kung saan ang bahay nyo. Huwag mo nang alamin. Pumupunta naman ako dito. Baka may tinatago ka sa akin, ha? Rowena naman, baka saan na naman mapunta tong usapan na to. Wala akong tinatago. Kinukwento ko naman sa'yo lahat eh. Tsaka sa kanila ako may tinatago. Itong relasyon natin, ayoko malaman ng parents ko. Binata ako tapos nakikipagrelasyon ako sa babaeng may asawa. Kaya wag na. Ang mahalaga, kapag gusto mo ng service ko, nandito agad ako. Pero hanggang kailan ang ganito? Hanggang walang nakakaalam. At alam kong mamamatay tayong walang makakaalam. Maingat naman tayo eh. Promise ko sa'yo nandito lang ako. At kapag kapiling mo ko, wala kang ibang iisipin kundi kaligayahan. Papa Dudut, madalas ang pagkikita namin. Madalas din ang pagkakasala ko. Parang si Earl na ang asawa ko pero palihim ang kanyang pagpunta sa apartment dahil syempre baka may mga marites na nakapalibot at magsumbong sa asawa ko o sa kamag-anak niya. Kaya maingat kaming dalawa. Sa tuwing matatapos ang bawal naming sandali ay tinatakpan namin ito ng pagbibiro ng mga salitang tila pampalubag loob. Isa sa mga yon ang pinaka tumatak sa akin, Papa Dudut. Ang sabi ni Earl na budi raw at hindi pa ako nabuntis ng asawa ko kasi mukha pa rin akong dalaga. Pero sa loob-loob ko ay gusto ko nang magkaanak kami ni Julius. Gusto kong maging ina ng mga anak niya. Gusto kong bigyan ng anak ang asawa ko at makasama ko sa apartment. Yung biro niyang mukha akong dalaga sa unang dinig ay natawa ko. Pero habang inaalala ko ay ramdam kong tila tinatadyakan ang pagkatao ko. Parang sinasabi niya na kahit ilang ulit pa kaming nagsama ni Julius, bilang mag-asawa ay parang wala ring saysay dahil ang katawan ko ay para sa asawa ko ay naging laruan ng iba. Pero gusto kong tigilan na ang relasyon namin pero parang may tumutulak pa rin sa akin na ipagpatuloy ito. Gusto ko pa rin kayakap si Earl. Nararamdaman ang bisig niya at hininga niya. Tuwing may nangyayari sa amin sa kama, maingat siya na hindi ito magbunga.
Pero hindi kasi yon ang totoong panganib, Papa Dudut. Ang tunay na panganib ay yung sa tuwing inuulit namin ang bawal. Lalo bang lumalalim ang sugat sa konsensya ko. Hanggang sa naging routine na lamang. Hanggang sa tuluyan ko nang binitawan ng takot at pinili ang kasalanan. Isang araw hindi na ako dinatnan. Hindi ko kaagad pinansin, baka stress lang. Baka hormonal imbalance. Pero dumaan ang mga araw at walang dumating. Hindi pa ako umaamin sa sarili ko noon, Papa Dudut, pero ramdam ko na may nabuo. At eksaktong dumating ang araw na yon, ang pagbalik ng asawa ko mula sa abroad. Hindi ako nakakuha ng pitis, sa puso ko ay eto na ang simula ng pinakamasakit na kabanata ng buhay ko. Kung talagang buntis ako, pero baka pwede kong sabihin sa kanya ang dinadala ko. Kung talagang buntis man ako, Papa Dudut. Nginitian ko si Julius nang dumating na siya, niyakap, pinalikan at nagpakitang tuwang-tuwa. Pero sa loob-loob ko ay nagtatago ako sa dilim ng katotohanan. Ang anak na pinakahihintay naming mabuo ay anak pala ng tagalinis ng grease trap, Papa Dudut. Nababanguhan sa amoy ng niluluto ko. Napapansin ko, parati ka na lang natutulala simula na umuwi ako rito. May problema ka ba, mahal? Wala naman. Napagod lang siguro ako, mahal. Siguro, napagod ka kasi. Nga pala, mahal. May binili akong vitamins para sa'yo. Pasensya ka na, mahal. Alam mo namang nananabig talaga ako sa'yo. Ginising pa kita kaninang madaling araw para gawin yun. Pero malay natin, makabuo na tayo. Kaya tama lang na halos buong magdamag kang pinagod ng malakas mong mister, hindi ba? Sana nga makabuo na tayo, mahal. Pahinga ka lang dyan, mahal ha. Malapit na itong maluto. Masarap tong sabaw. Magkakalakas ka na yan mamaya. Salamat, mahal. Ako dapat ang naghahanda para sa iyo eh. Magpahinga ka lang. Aalagaan ko ang nanay na magiging anak ko. Alam mo, sobrang saya ko siguro kung magiging tatay na talaga ako. Tapos dito na ako sa Pinas. Pero kailangan makaipon pa tayo. Magnenegosyo na lang tayo. Kaya naman natin. Lord, sana ibigay mo na sa amin yung hiling namin na isang anak. Kahit isa lang po. Magiging tatay ka, mahal. Oh, bakit ka umiiyak? Mahal kita. Gusto kong bigyan ka ng anak. Sana. Bibigay sa atin ni Lord June. Ramdam ko, mahal. Ito na yung hinihintay natin. Tiwala lang. Nagtitiwala naman ako. Dapat tumawa ka. Huwag ka nang umiyak. Basta, kakain ka ng niluto kong sabaw ha? O dito ka lang, maghuhugas mo na ako para konti na lang yung hugasan ko mamaya. Dapat ako na, mahal. Minsan ka na nga lang umuwi dito, ikaw pa ang gumagawa niyan. Ako dapat ang nagsisilbi sa'yo. Umaandar na naman yung mentality mong ganyan. Dito sa bahay natin, patas tayo. Nagkataon lang na lalaki ako. Pero hindi ibig sabihin na kung babae ka, ikaw na gumagawa ng gawaing bahay. Saka, namiss ko rin yung ganito. Dati, ako naman talaga nagluluto sa bahay namin. Namahan akong hilig ni tatay sa pagluluto. Kaya kapag may anak na tayo, ipapasa ko sa kanya mga recipe ko. Yun kung gusto lang naman niya. Kung ayaw niya, nasa kanya yun kung ano gusto niya. Baka namanan niya ang pagiging mabait at mapagkakatiwala ang may bahay ko. Okay ka lang ba? Uminom ka kaya muna ng tubig. Sorry na talaga, mahal. Mamaya, yayakap na lang ako. Hindi na kita papagurin. Sa susunod na gabi na para makapagpahinga ka rin. Mahal, salamat sa pagmamahal. Salamat din at sobrang loyal mo sa akin, mahal. Kasi alam mo, yung ibang misis dyan na kapag iniwan ng mister dito sa Pinas, ayun, naghahanap ng ibang lalaki. Marami akong naririnig at nababasa ng mga ganyang storya. Ang lala, no? Hindi man lang makatiis. Hindi man lang inaalala na nagkakadaugaga sa trabaho mister nila sa ibang bansa. Tapos nanghangaliwa pa sila. Ibang klase. Dapat ang mga ganyan, hinihiwalayan talaga. Di ba, mahal? Mahal? Oo, dapat lang. Pero ikaw, tiyak na hindi kita hihiwalayan. Kasi alam kong ako lang sa buhay mo.
At kami lang dalawa na magiging baby natin ang mamahalin mo forever. Oo, mahal. Forever. Steady ka lang dyan. Paglilingkuran kita ngayong araw. Uy, malakas ang pressure ng tubig ah. Parang gustong kumawala ng tubig. Dapat pala pahinaan ng pressure. Medyo puno na pala tong grease trap natin ah. Kailangan na natin magtawag ng tagalinis nito para pag alis ko, wala ka na problema. Ikaw na ba maghahanap mamaya, mahal? Oo, hahanap ako ng tagalinis. Mabuti nang malinis to kaysa magkaaberya pa to kapag wala na ako. Mas dapat kitang bantayan. Baka kung sino-sino lang papasok dito, tiba na pala ang sadya. Marami manloloko ngayon, no? Sige, mahal. Ako nang maghahanap ng tagalinis. Salamat, mahal. Marami naman sa social media, diba? Basta may mukha at maraming reviews ang kunin mo, ha? Saka nandito naman ako eh. Marami naman, mahal. Alam mo, pwede tayong mag-dinner mamaya sa labas. Yung tipong parang high school. Gusto mo yon? Ang senti ko talaga, no? Old school talaga ako eh. Saka gusto ko yung mga ginagawa natin dati. Lumalabas tayo kahit konti lang ang pera. At masaya tayo. Pero kakain din tayo sa medyo mamahalin. Kaya ko pa naman. Para maalala natin yung mga ginagawa natin dati. Naalala mo nun nung dinidate kita tapos tempura lang kinain natin? Oo naman. Parang kailan lang. Tapos naging mag-asawa na tayo. Oh, mahal. Umiiyak ka na naman. Masaya lang ako na nagkatuluyan tayo. Kasi alam kong mahal na mahal mo ako. Siyempre naman. At ikaw, mahal mo ako. Tama, mahal. Mahal kita. Ikaw talaga. Tigilan mo na yung pag-iyak mo. Mahal na mahal kita. Matapos ang isang buwang bakasyon ng asawa kong si Julius dito sa Pilipinas ay muli na naman siyang umalis. Iyak siya ng iyak noong paalis na siya. Parang ramdam niyang may mabigat. Ako naman, Papa Dudut, ay pilit kong pinanatiling matatag ang mukha ko kahit sa likod ng mga yakap ko ay isang malaking kasinungalingan ang tinatago ko. Isang buwan akong nagkunwaring payapa pero noong umalis na si Julius ay unti-unti nang lumitaw ang mga sintomas. Madalas na pagkahilo, pagsusuka, panlalamig ng katawan. Isang umaga habang nanginginig ang kamay ko sa kaba ay bumili ako ng pregnancy test. Isang linyang hindi ko inaasahan ang lumitaw. 2 po yun. Positive. Buntis ako. At ang masakit sa lahat ay sigurado akong hindi si Julius ang ama. Alam ko sa sarili kong si Earl yun, ang lalaking hindi ko dapat pinatuloy sa buhay ko. Pero inasikaso ko at pinagpatuloy hanggang sa mismong higaan naming mag-asawa. Isang desisyong ginawa ko sa gitna ng kahinaan. Tumayo ko sa harapan ng salamin at tinignan ang sarili ko, Papa Dudut. Wala akong ibang masisisi kundi ang sarili ko. Pinaglaruan ko ang tiwala ng lalaking nagsumikap para sa pangarap namin. Pero Papa Dudut, mas malakas ang takot kesa konsensya noon. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ang katotohanan. Walang kahit na anong paliwanag ang kayang mag-justify sa ginawa ko, kaya't sa halip na umamin ay pinili kong magsinungaling. Pero hanggang kailan ko kayang itago ang lahat ng ito, Papa Dudut? Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, tinawagan ko si Julius. Ibinahagi ko sa kanyang balita na buntis ako. Ramdam ko sa boses niya ang saya, ang pag-asa at pananabik. Paulit-ulit niyang sinasabi dati pa na sana raw yung nangyari sa amin bago siya umalis ay maging jackpot na. Para kapag bumalik siya ay may sasalubong na sa kanyang isang munting anghel. Hindi niya alam na hindi ang pagmamahal niya ang bumuo sa batang dinadala ko. Hindi niya alam na ang pinapangarap naming bunga ay nagmula sa kasalanan. Isa itong bunga ng pagkakamali, isang batang walang kamalay-malay na sa simula pa lang ay nilibing ko na sa kasinungalingan ang buong pagkatao niya. Sa bawat tibok ng puso ko ay kasabay ang pagdududa at takot. At dumating na ang araw ng panganganak ko. Dumating ang munting anghel sa aking buhay. At agad akong
Napaaninag sa mukha nito ang pagkakaiba at hindi ko nakita ang mata ni Julius ni ang ngiti ng lahi namin. Sa kislap ng kinang ng bata ay nakita ko ang pagkakamaling unti-unting sumisiklab sa puso ko. Namanan niya ang mukha ni Earl. Nagtataka ang mga tao sa paligid bakit daw mukhang maaga ang panganganak ko. Hindi nagtagal, Papa Dudut, ay naglakas loob ang pamilya ni Julius. Binilang nila ang mga araw mula sa pag-uwi ni Julius para alamin ang katotohanan. At nang magsimula silang mapaisip ay pinili nila ang DNA test, ang tanging daan para malaman ang katotohanan. Dumating ang resulta, hindi nga si Julius ang ama ng anak ko. Nangyari ang mga discovery na ito na hindi ko alam. Sekreto nilang ginawa ang lahat para lumabas ang totoo sa mga hinala nila. At wala akong kamalay-malay na pinaalam na nila kay Julius ang katotohanan. Kaya umuwi ito hindi para masilayan ang anak ko kundi ang ipaalam sa akin na wala na dapat akong itago. Nalantad na ang sekreto ko, Papa Dudut. Baby, tahan na. Sandali. Sino ba to? Ang mas lalong di tatahan ng anak ko ng dahil dito eh. Sandali, nandyan na. Mahal? Dumating ka na pala. Bakit hindi mo sinabi? Siya ba? Oo. Ang baby natin. Ang junior mo. Rowena, pwede bang umayos ka? Alam ko na. Anong alam mo? Ano bang nangyayari? Mahal? Tignan mo tong papel na dala ko. Nakakabasa ka naman, hindi ba? Mahal? DNA? Pinapaternity test ng magulang ko batang yan. Sabi sa resulta, hindi ko siya anak. Ngayon, Rowena, sabihin mo sa akin, sino ang ama ng batang yan? Ikaw ang ama ni Junior. Sinungaling! Mahal! Ba't mo ginawa sa akin to? Bakit? Anak, tahan na. Tahan na, anak. Ibig sabihin pala nung uwi ako, may laman na pala yung tiyan mo. Binilang namin. Nabuo ang bata bago pa man ako umuwi nun. Habang sumisiping ka sa akin, ibang lalaki na ang iniisip mo. Baka ito sana ang gusto mo mangyari. Gusto mo sana na paniwalain ako na ako ang tatay na magiging anak mo sa pagtataksil. Siyempre alam mo na nun, nabuntis ka na, hindi ba? Hindi. Anak mo si Junior, mahal. Anak mo siya. Di ba tigilan mo na yung kasinungalingan mo? Hindi nagsisinungaling ang siyensya. Sabi sa resulta ng DNA, iba ang ama ng bata. Sino? Kanino ka nagpakamot nung wala ako? Kanino? Akala ko mapagkakatiwalaan kita. Akala ko mahal mo ako pero ginawa mo akong tanga. Binigay ko naman sa'yo lahat. Lahat, Rowena. Nagtrabaho ako sa ibang bansa para may maipadala sa'yo. Para meron tayong magandang buhay. Kailangan ko magtrabaho para sa kinabukasan natin. Tapos babaliwalain mo lang lahat yon. Mahal. Tigilan mo ako sa kakamahal mo. Dahil hindi mo ako mahal. Makasarili ka. Maharot ka. Malandi ka. Hindi ka makatiis. Nakakahiya ka, Rowena. Nakakahiya ka. Sorry. Ano? Aamin ka na ba sa kasalanan mo? O paninindigan mo talaga yung kasinungalingan mo? Sorry, nagkamali ako. Alam mo, kung hindi lang nagduda ang mga magulang ko, sigurado hanggang ngayon, pinagtatawanan niyo pa rin ako ng lalaki mo. Kasi syempre naisahan niyo ako eh. Ang saya sana, no? Pero hindi. Hindi na ngayon. Simula ngayon, wala nang tayo. Nawala na yung babaeng minahal ko. Yung babaeng pinakasalan ko. Yung babaeng pinagkakatiwalaan ko. Wala na. Kaya magbalot-balot ka na. Lumayas ka na rito. Julius naman, paano kami na bata? Ang kapal ng mukha mo para tanungin ako niyan. Alam mo naman ang sagot. Puntahan niyo ang ama ng batang yan. Magsama kayo kung gusto niyo kahit hanggang sa impyerno. Sinayang mo lahat ng pangarap natin. Napaulang kwenta mo. Mahal. Sabi na huwag mo akong tawagin mahal. Sige na. Lumayas na kayo sa pamamahay ko. Julius, wag. Ayaw mo umalis ha? Halika. Gusto mo ng ganito ha? Yung kinakalagkad ka. Hindi ako lalayas. Bahay ko rin to. Hindi mo bahay to. Kaya lumayas ka, malandi ka. Oo, nagkasala ko. Pero bahay ko rin to. Ano? Ang kapal
talaga ng mukha mo! Conjugal property natin to. May karapatan ako dito. Anak ng... Talaga ha? Ibang klase! Lumayas ka! Layas! Hindi! Makinig ka! Bahay ko lang to! Medyo mahina rin pala yung kukote mo no? Anong ibig mong sabihin? Siguro, nakatunog ang tadhana na mangyayari to. Kasi, nasa pangalan pa ni ate itong bahay. Alam mo, bobo ka rin Makati ka eh. Hindi ba sina ate may-ari nito? Binili ko lang to sa kanila. Buti, hindi pa nailipat sa pangalan ko. Kaya tigil-tigilan mo ako sa conjugal na yan. Wala kang karapatan dito. Lumayas ka na! Kundi tatadya ka na ata palabas! Ano? Gusto mo bang ulitin ko? Maawa ka, Julius. Maawa ka. Hindi na ako gagawa na kung ano man. Hindi na. Tapos, gusto mo ako maging ama ng batang yan? Gagawin mo pa akong tanga! Pasensya ka na ha. Walang kasalanan ng bata rito. Kasalanan mo to! Pumatol ka sa ibang lalaki kahit may asawa ka na! Sige na! Kunin mo na mga gamit mo! Umalis ka na sa bahay na to! Julius, nagmamakaawa ako. Gusto mo ba tumawag pa ako ng barangay? O baka gusto mo ipatampot pa kita sa pulis? Gusto mo ipagsigawan ko pa sa lahat na etong asawa kong balandi Pinapalayas ko kasi nagpakawot sa ibang lalaki habang wala ako! Yung ba gusto mo? Sige na! Kunin mo na mga gamit mo! Kung gusto mo magdemanda, gawin mo! Pero ngayon, kailangan mo na umalis sa bahay na to at baka magdilim pa paningin ko! May magawa pa ako hindi maganda! Ayokong dugisan ang kamay ko, Rowena! Umalis ka na! Papa Dudut, dumaan ako sa isang unos na ako mismo ang nagsimula. Akala ko po ay may habag pa si Julius na may ibibigay sa akin pero wala na pala akong pwedeng kapitan pa. Iniwan niya ako at pinalayas niya ako sa bahay namin at doon ko lang rin po nalaman ang katotohanan tungkol sa apartment naming tinitirhan. Sa pangalan pa pala ng kapatid niya ito nakapangalan, wala akong legal na karapatan kahit isang sulok sa bahay na minsang inakalang magiging pugad ng aming pamilya. Napagtanto ko po na lahat ng inakala kong akin ay wala pala talaga. Wala po akong mukhang may harap sa pamilya ko, naniniwala silang mabait at tapat akong asawa. Hindi ko kinayang aminin sa kanila ang buong katotohanan na ako ang sumira ng pamilya ko. Na isa akong taksil at malanding babaeng pumatol sa isang tagalinis ng grease trap. Kaya kahit napakahirap ay pinili kong lumayo sa pamilya ko. Ayaw kong marinig ang mga sumbat nila dahil alam kong kasalanan ko naman ang lahat ng ito. Nakipagkita ako kay Earl, dapat niyang malaman na wala na akong tinitirhan at bistado na ako ng asawa ko. Hindi ko po alam kung anong klaseng lakas ng loob ang nagtulak sa akin para makipagkita, Papa Dudut. Siguro yung maasa kung kahit papaano ay may malasakit siya sa akin dahil siya ang tunay na ama ng anak ko. Pero Papa Dudut, ang pagharap namin ay ibang klaseng unos. Para akong tinangay ng ipo-ipo at ibinagsak sa kawalan. Parang naging pera-peraso ang pagkatao ko at hirap akong buuin itong muli. Mahirap po talaga. Sobrang sising-sisi ako sa nagawa kong pakikipagrelasyon sa kanya, Papa Dudut. Bakit ka pumunta dito? Sabi ko naman sa'yo na doon na lang tayo sa bahay nyo. Umalis na ba asawa mo? Bumalik na abroad? Teka, napuhin ka ba? Mailikabok nga rito. Sabi ko naman sa'yo na wag na dito. Kung hindi ko pa nakita ang post ng kaibigan mo, hindi kita mapupuntahan dito. Bakit ba? Anong sadya mo? Mamayang gabi, libre na ako. Pupuntahan kita. Pwede na naman, di ba? Ilang buwan ka na rin ng anak. Isang buong pamilya na kayo ng asawa mo. Hanip? Nakabuo pa kayo. Earl, may sasabihin ako sa'yo. Ang seryoso mo naman? Ano yun? Ang anak ko, hindi anak ni Julius. Ano? Sabi mo... Anak mo siya. Ano? Pina-DNA test siya. Hindi siya anak ni Julius. Anak mo si Junior. Ibig sabihin... Alam na nila ang sikreto ko. Alam nilang may kalaguyo ako. Alam nilang pinagtataksilan ko si Julius. Paano ka? Anong paano ko?
Kaya ako nandito dahil gusto kong panagutan mo ko. Anong panagutang sinasabi mo? Nahihibang ka ba, Rowena? Hindi ako nahihibang. Hiniwalayan na ako ng asawa ko. Ang sabi niya, bahala na ako sa buhay ko. Malaya na akong gawin ang gusto ko. Earl, ikaw lang ang matatakbuhan ko. Meron tayong anak. Magiging pamilya tayong 3. Rowena, hindi pwede yung sinasabi mo. Kahit anak ko pa yan, hindi tayo pwede magsama. Anong hindi pwede? Kasi hindi pwede. Tapos. Sige na, umalis ka na rito. Magtatrabaho pa ako. Kita mo naman nakakahiyang makipagchismisan lang ako rito. Tsaka huwag kang gumawa ng iskandalo. Bakit ka ganyan? Dahil ba may iba ka na? Nagkaroon ka ng ibang babae habang buntis ako't hindi nagpapakita sa'yo? Para walang makahalata na may ibang lalaki sa buhay ko? Hindi ka nakatiis? Naghanap ka ng iba, ganun ba? Tigilan mo nga ako sa mga banat mong ganyan. Ikaw ang hindi nakatiis. Kaya nga pumatol ka sa akin, di ba? Ano? Sige na, umalis ka na. Hindi ako aalis, Earl. Kailangan kita. Kailangan ka ng anak mo. Wala na akong mababalikan. Wala na akong bahay. Maawa ka naman. Hindi mo ba ako mahal? Nakakainis ka na, tama na. Ibig sabihin, ginamit mo lang ako. Ginamit mo ang kahinaan ko para makuha ang gusto mo. Rowena, alam natin sa simula na hindi seryosong relasyong meron tayo. Ang importante, masaya ka kapag ginagawa natin yun. Napunan ko ang pagkukulang ng asawa mo. Pero wala akong balak na maging asawa mo. Kasi... Sige, ituloy mo. Kasi ano? May asawa na ako't pamilya. Ano? Walang hiya ka. Aba! Napakasama mo. Binaboy mo lang ako. Ginusto mo ang lahat, Rowena. Ginusto mo lahat. Hindi kita pinilit. Kaya pala gusto mo lang sa bahay ginagawa ang lahat dahil may asawa ka na pala. Ayaw mong ipaalam sa akin kung saan ang bahay mo. Buti nakita ko sa post ng kaibigan mo na nagtatrabaho ka dito. Nakatag ka! Hayop ka! Ano ba? Ulitin mo pa ako sampalin Baka hindi na ako makapagtimpi sa'yo. Sinira mong buhay ko! Rowena, gumising ka nga. Hindi ako sumira sa buhay mo. Ikaw! Ang ginawa ko lang paligayahin ka. Yun lang naman. Wala sa usapan natin na magiging asawa mo ko. Kalaguyo lang. Nasaan utak mo? Walang iya ka talaga! Sige, sampalin mo pa ako! Gusto mong ikwento ko sa lahat kung gaano ka nasasarapan kapag ginagawa natin yun sa loob ng bahay nyo? Gusto mo para mas lalo masira yung pangalan mo? Sige, gawin mo. Total, sinira mo naman ang pangalan ko. Sirang-sira na. Sisirain ko rin ang buhay mo. Matapos akong palayasin ni Julius, ang tanging direksyon na naisip kong puntahan ay kay Earl. Pero sobrang sakit pala nang malaman kong hindi rin kami pwedeng magsama ni Earl dahil may asawa at anak na rin siya. Para akong iniwan ng lahat. Parang pinagsakluban ako ng langit at lupa. Pakiramdam ko noon ay parang binuhusan ako ng malamig na tubig at parang gumuhit ang bawat salitang yon sa puso ko. Hindi ako makapaniwala, Papa Dudut. Paanong ganito kadaling magsalita si Earl samantalang ako ay araw-araw na pinapasan ng bigat ng kasalanan yon. Iniwan niya ako bitbit ang anak naming walang kamalay-malay at higit sa lahat ay itinulak niya akong mag-isa sa kahihiyan at kawalan. Mula noon ay para akong multong gumagala, wala akong permanenteng tirahan at walang makausap at higit sa lahat ay wala akong kapatawaran. Kahit mula sa sarili ko. Araw-araw ay hawak ko ang anak kong inosente at hindi ko maiwasang mapaluha dahil ang bawat ngiti niya, ang bawat paghimig niya ng mama ay paalala na siya ay bunga ng isang pagkakamali. Hindi ko po siya sinisisi, Papa Dudut, ang bata'y walang sala. Ako ang may kasalanan, ako ang gumawa ng desisyong yon. Madalas kapag mag-isa ako sa sulok ng inuupahang maliit na kwarto ay napapatingin ako sa kisame at napapabulong na sana'y hindi na lamang nagbara ang grease trap. Isang simpleng problema sa lababo ang naging simula ng lahat ng ito. Isang tawag sa isang hindi kilalang lalaki, isang tukso na hindi ko pinikilan. At ngayon, isang buhay na punong-puno ng pagsisisi. Hindi ko po alam kung may kapatawaran pa sa mundong ito ang kagaya ko, Papa Dudut.
Pero sa bawat sandaling kasama ko ang anak ko ay pinipili kong bumawi. Ginagawa ko ang lahat para maibigay ang pagmamahal na maaaring hindi na niya makuha sa ama niya. Sana po balang araw ay matutunan din niya akong patawarin. Hanggang dito na lamang po at salamat po sa pagbibigay ng espasyo para sa isang katulad kong nagkamali. Sana po sa pagbabahagi ko nito ay may matauhan, may umiwas, may mailigtas pa mula sa pagkakasalang tulad ng sa akin. Kaya't kapag may nagbabara sa bahay ninyo, huwag nyo nang subukan pang gumawa ng mga bagay na maaaring magdulot pa ng kasalanan. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Rowena. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.